Bukod sa Ayungin Shoal at Kalayaan Islands, pati ang Baho de Masinloc na bantay sarado ng puwersa ng China. Kasama sa direktiba ng National Security Council para sa mas madalas na maritime patrols. Saksi si Joseph Morong. Araw-gabi tanaw ang mga umaaligid na barko ng milisya at Coast Guard ng China sa Pag-asa Island, isa sa 9 na lugar sa Kalayaan Island Group na okupado ng Pilipinas. Sa himpapawid, kita ang China Coast Guard vessels na nakaharang sa 3 quay sa West Philippine Sea. Karaniwang pinangingisdaan niya ng mga Pilipino pero ngayon hirap ng marating. Dito sa bungad ng Pag-asa Island, hindi mo na kailangang magbangka para makita yung China Coast Guard. Ngayong araw may isa at yung katabi niya ng mga fishing vessels. Ang bilang natin dyan mga around 9 or 8. At yaan sila yung araw-araw na paalaala sa mga residente at mga sundalong nakadestino dito sa isla na kahit payak at simple ang kanilang pamumuhay ay may tensyon sa kanilang paligid lamang. This is West Philippine Sea. I can say that this is a sensitive post. Kasama sa Kalayaan Islands ang Ayungin Shoal kung saan nakabantay ang mga tropa natin sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Pero kung doon kaagapay ang Philippine Coast Guard sa resupply mission pa Ayungin, ang mga mangingisda sa Masinloc, Zambales bilang lamang daw sa mga daliri kung may patrol vessel tayo sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc, pantapat sana sa walang humpay na pagbabantay ng China. Kami-kami lang, mga Pinoy doon, mga kapwa din mangingisda. Wala po kami ibang matatakbuhan doon. So, ang totoo, wala naman po talagang umi-escort sa ating mga mangingisda pagka nagagawi po sila ng Scarborough Shoal. Kaya utos si National Security Advisor at National Task Force for the West Philippine Sea Head Eduardo Año, dalasan ng AFP Northern Luzon Command at Coast Guard ang maritime patrol sa West Philippine Sea kasama ang Baho de Masinloc. Kabilang daw sa prioridad ng maritime patrols ang Scarborough Shoal o Baho de Masinloc at ang Philippine Rise na nasa hilagang silangan ng Luzon. Maganda yan dahil may lakas ng loob na yung mga mangingisda, makakalapit sila doon. Kasi parang may umaalalay sa kanila. Bago naman ang meeting ng Mutual Defensive Board Security Engagement Board ngayong Huwebes, September 14 sa Camp Aguinaldo, nag-inspeksyon si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., U.S. Ambassador Mary Kay Carlson at Admiral John Aquilino ng U.S. Indo-Pacific Command sa Lalo Airport at Naval Base Camilo Ocias sa Cagayan at Basa Air Base sa Pampanga. Napawang mga site ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement. Bahagi raw ito ng patuloy na pagtutulungan ng Pilipinas at Amerika sa depensa, seguridad sa rehiyon at disaster response. Ika nga ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa pagdinig ng Commission on Appointments na nag-aproba sa kanyang pagtatalaga, kailangan talagang gamitan ng politika at diplomasya ang gusto sa West Philippine Sea. Pero anya, dehado tayo kung wala raw strong spinal cord o gulugod ang diplomasya. Ramdam daw ng mga nakadestinong sundalo ang bigat ng responsibilidad ng pagtatanggol ng soberanya ng bansa. We are providing security for national sovereignty hindi lang dito sa Pag-asa but to the other Philippine-held features. Sa Pag-asa, ang mga sundalo nagsusumikap daw mamuhay ng normal. Sa iba't ibang lugar sa isla, nagkalat ang mga bakas ng kanilang paglilingkod. Nakaukit ang mga pangalan ng mga sundalong na-assign dito at mga paalaala na ipagtanggol kung ano ang sa atin. Napakasarap kasi sa pakiramdam na ganun po, na may ambag ka sa bayan natin. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan niyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.